Hello mga ka-ugs! Today gagawa tayo ng pistachio chocolate chiffon cake. Ito na yung ating part 2 ng sheet cake series. Chocolate chiffon cake yung pinaka-base ng ating cake. Kaya kung hindi ka pa marunong gumawa ng chocolate chiffon cake, panoorin mo lang ito para matuto ka sa mga tips. Gagamit tayo dito ng 9 inches by 2 inches cake pan. Lagyan lang natin ito ng parchment paper at iset aside. Pagkatapos mag-separate na tayo ng eggs. 8 egg yolks from large eggs. Mas maganda kung naka-chilled yung egg na gagamitin para firm na firm yung pinaka-egg yolks. Dahil kapag naka-room temperature ang mga eggs na gagamitin nyo, may possibility na ma-break kagad ang pinaka-egg yolks niya. In a separate bowl, gagamit tayo ng 2 cups Pilmico cake flour, wooden spoon yung ginamit natin, 1 tablespoon of baking powder at 1 teaspoon of salt. Haluin lang natin ito ng kanang kamay para ma-mix and then iset aside. At sa isa pang bowl, maglagay lang tayo ng 1/2 cup na cocoa powder, 240 ml or 1 cup na hot water. Gamit ang wire whisk, haluin lang natin para mawala ang buo-buo ng cocoa powder natin. Then, iset aside para lumamig ng kaunti. At sa isa pang bowl, naglagay lang ako ng 3/4 cup na sugar. Ilalagay na rin natin ang cocoa mixture natin. And then, maglalagay na tayo ng chiffon aid or cake oil. Mas maganda kung cake oil ang gagamitin natin para sa chiffon. Maglalagay lang ako rito ng 1 teaspoon of vanilla. Gumamit tayo ng vanilla ng greenhouse at konting chocolate emulco ng greenhouse. Then, saka natin ilalagay ang egg yolks. Kung mapapansin nyo, marami yung egg yolks, dalawang recipe yung ginawa natin dito. Mix lang natin hanggang sa makombine ng ating mga mixture and then sift in na natin yung dry ingredients. Bukod sa walang buo-buo ang ating mixture, mas maganda, mas malambot ang ating chiffon cake kapag na-sift ang ating mga dry ingredients. At syempre, walang katapusang paghahalo. Huwag ka munang umalis dahil hindi pa tapos ang ating video. Mix until smooth and no lumps. Huwag natin i-overmix kapag wala ng trace of flour. Kapag okay na yung mixture, stop na ang paghalo. Then, ilalagay na natin ang egg whites sa ating stand mixer at cream of tartar. Haluin lang natin ng kaunti para naman hindi magbuo yung ating cream of tartar. At ayan na nga, dumulas pa. At syempre, pwede rin ditong hand mixer. Kung walang stand mixer, hand mixer ang gamitin. Huwag na magmano-mano dahil mahirap talaga kapag mano-mano. Kapag nag-frotte stage na, ilagay na natin ng dahan-dahan ng sugar. 3/4 cup yung ginamit natin. Para sa exact measurement, i-check nyo lang sa caption ng ating mga ingredients. Tuloy lang natin ang pag-mix nito hanggang sa maging steep ang ating merang. So, kapag tayong-tayo na ang ating merang pero hindi siya dapat dry, kailangan glossy pa rin yung ating merang kapag tinigil ang paghalo. Then, combine na natin yung ating mixture or cake mixture sa merang. Kumuha ka lang ng 1/3 part ng merang, saka mo ihalo or i-fold. Cut and fold method yung gagawin natin sa pagmimix sa merang at saka sa butter mixture ng cake para hindi mag-deflate ang ating chiffon cake. Huwag masyadong panggigilan yung paghahalo, cut and fold lang. Kapag pantay na ang kulay, okay na yan. Pagkatapos, isasalin na natin to sa ating cake pan. Spread lang natin yung ating mixture and then tap ng 2 beses para mawala yung mga air bubbles. Bibake lang natin to ng 165 degrees Celsius, 25 to 35 minutes. Para malaman na luto na, mag-toothpick test tayo sa bandang gitna. Kapag walang sumabit, okay na rin yan. Palamigin na muna natin and then habang nagpapalamig, gawa na tayo ng frosting. Gumamit ako nito ng magic whisk. Sa paggamit ng magic whisk, 1 cup lang yung ginamit ko and then whisk na muna natin siya para ma-break yung ating magic whisk. Huwag kang mag-alala, may instruction naman ng magic whisk kaya hindi ka mag-fail. Kapag nag-peel na ang color niya, maglalagay na tayo ng very cold water para mas maging fluffy ang ating frosting. At ayan na nga, ready na siya. So, malamig na yung ating cake, i-unmold na natin ang ating cake at ilalagay sa cake board. 10 by 10 inches yung ating cake board kasi 9 inches yung ating cake. Tanggalin lang natin yung parchment sa ilalim ng cake at yung pang-ilalim ng cake ang gagawin nating pang-ibabaw kasi siya yung pinaka-flat na parte ng dahil cake. Kunapa pistachio yung ating cake, gagamit tayo ng kunapa spread galing sa Cabela, Philippines. Ready-made na ito, subukan nyo dahil talaga naman ang sarap. Ako na yung magsasabi ang sarap niya. Bagay na bagay talaga sa chocolate chiffon ang kunapa spread. Bago tayo mag-pipe ng frosting, hiwain na natin ito into 16 part at naglagay na ako ng frosting sa ating piping bag at nag-frost na tayo ng ganyan. Pag ganyan-ganyan lang, nakalimutan ko yung piping tip na ginamit ko. Naglagay lang ako ng cherry para may contrast at kitang-kita mo naman ang ganda ng combination. At syempre, masarap. Kaya naman kung ako sa'yo, subukan mo na rin ang ating kunapa chocolate chiffon cake. At syempre, mag-follow lang para sa marami pang recipe na talaga naman na mapapa-ugs ka sa sarap.